Hello Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din po yun. Thank you po sa inyong suporta. I truly appreciate it and God bless you all. Tingnan po natin ang mga messages ninyo for November 13. Unahin po natin ang mga trinkets ninyo. Unang, oops. Tumatalon. Okay, so paunang trinket ninyo is the peace sign. Napakaganda nito kasi this is peace, no? This is tranquility na maaring maramdaman na ninyo sa ngayon, no? Maaring kung meron man kayong mga conflict with other people, maaring magkakabati na kayo ngayon. Kung may problema man, siguro maaring may solusyon na, no? Kaya magkakaroon na kayo ng peace and tranquility around this time. We have the baby boy. So maybe ang iba sa inyo mag-welcome ng baby sa pamilya, no? Maaring kayo yung mga anak, maaari din naman na yung person ninyo or maaring kapamilya ninyo, no? Ang mag-welcome ng baby, bagong baby sa pamilya. Maaari din naman na may sisimulan kayong bago, no? Meron kayong bagong endeavor, bagong trabaho, bagong bahay, you know, it could be anything na bago sa buhay ninyo, no, na parating. What else for Aries? We have Stingray. Ayan. So, maaari talaga na mayroong pagbabagong magaganap, no? And because this is about change and this is also about adaptability, no? Kahit ano man ang maaring pagbabagong magyari sa buhay ninyo dito, you have nothing to worry about kasi very flexible kayo. Magiging adaptable and flexible kayo dyan. Kaya mabilis kayong makaka-adapt, mabilis kayong makaka-adjust sa kung ano man ang pagbabagong magaganap, no? So, that's beautiful. Baka naitatalunan ang lahat. Ayan. So, we have release. Ayan. So, autumn ngayon sa buhay ninyo, no? Releasing time, purging time. Ayan. So, may mga bagay kayo na ila-let go na, no? Maaaring yan ay, para sa iba sa inyo ha, maaaring yan ay yung nakaraan, no? Maaaring meron kayong relationship in the past. At maaaring ngayon, magdedesisyon na kayo na i-let go na yan, ano? Kasi maaring may naghiwalay na talaga dito in the past, pero maaring hanggang ngayon hindi pa kayo nakaka-move on, hindi pa kayo nakaka-release ng mga bagahe ninyo from that. So maaring ngayon magdedesisyon na kayo na i-let go na ang lahat, no? Nang sa gayon makapag-move on na kayo. So maaring ito yung isa sa mga pagbabago, no? This is the new beginning na magsisimula kasi pag may let go ka na, pag may tinapos ka na, kapag may nirelease ka, no? So, there is something new na masisimulan ka. So, maaring ito yon, maaring isa yan sa mga, mga pagbabagong tatahakin ninyo sa buhay sa ngayon, ano? What else? We have Two of Spring and decision, no? There is a new decision making na kinakaharap ang iba sa inyo, Aries. Maaring ito yon, no? Yung pagre-release na to. So, maaring pinag-iisipan pa ninyo yan at yan ang pagdidesisyonan ninyo. So, maaring ang iba sa inyo is still weighing things out dito kung ano na ang inyong gagawin, you know. Maaring ang iba sa inyo gusto nang mag-move on and tapos pinag-iisipan pa ninyo, kaya ko na nga ba to? Ito na nga ba ang panahon? Ito na nga ba ang gagawin ko talaga sa ngayon, no? Maaring ganun ang ganap dito. Kaya yun ang maaring pagdidesisyonan ninyo. Maari din naman na nagpaplano kayo, no? There are so many plans going on dito or strategizing na pinag-iisipan ninyo, no? Maaring yan ay related sa trabaho, related sa negosyo, related sa pag-aasawa, related sa pag-aaral, no? It could be anything, but you know what? Kung ano man ang pagpinagpaplanuhan ninyo, there is a chance for you na pagtagumpayan ninyo yan, di ba? Kasi meron yung kasabihan na success is assured, di ba? With good plans and with extra effort na ilalagay ninyo dyan. Kaya most likely, no, kung ano man itong pinagpaplanuhan ninyo, talagang may chance ka dyan na pagtagumpayan ninyo yan, no? So,
So, what else for Aries? We have renewal. Ayan, so, you know what, Aries? Most likely, talagang ang iba sa inyo dito, marami sa inyo ang mag-let go na, no? Marami sa inyo magre-release na kung ano man ang inyong mga nakaraan. Ito talaga yung panahon para renew kayo, no? Kasi meron ditong letting go, meron ditong pag-renew dahil may transformation, no, na mangyayari dito. So most likely talaga magsisimula kayo dyan sa pagbabago sa inyong sitwasyon, siguro involving your past, no? Magsisimula kayong mag-purge ng mga bagahe sa dibdib ninyo, no? Ano man yung mga nagpapabigat pa sa puso ninyo, yung mga nagpapahirap pa sa inyong kalooban. It feels like you're going to let that go because you're heading to a different path na ngayon. You're heading towards moving on from what is already done, no? Iiwanan nyo na, alam nyo na, tapos na yan. So, you're going to clear up talaga kung ano man yung mga nararamdaman pa ninyo, mga bagahe pa sa inyong dibdib related to that past, no? At handa na kayong mag-open up dito ng sarili ninyo for new things, for new life, for new experiences, for new situation. At maaaring isa dyan, is maaring nagkakaroon kayo ng isip na ngayon of finding your purpose. Maaring merong a powerful energy dito, no? Na nararamdaman kayo and you're being pulled towards heading to where your destiny is, heading towards where your purpose is, no? Kaya maaring malalim talaga yung iniisip, no, or pag-iisip ng iba sa inyo ngayon, Aries, because you are being called now to step into your life purpose, no? Kaya kailangan na malinis talaga muna yung dibdib ninyo, yung isip ninyo maging clear na muna so that you can focus on your destiny and your purpose, no? So good luck to that, Aries, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Leo, Sun, Moon, Rising, Venus signs. Kumusta kayo? Sana po yung nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. And kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. And God bless you all. Tingnan natin ang mga messages ninyo for November 13. Pauna mensahe ninyo through the trinkets ay butterfly. Napakalaking butterfly. So there is a transformation, no? A big one na manggaganap sa buhay ninyo sa ngayon. It could be in any area of life, Leo. Depende sa inyong situation. Maaring pangkapirahan yan, Maaring related yan sa financial situation ninyo na mga pagbabago because we have this rabbit which represents prosperity, abundance, good luck. Kaya may swerteng parating sa inyo dito pagdating sa pangkaperahan, maaring financial blessings yan or financial opportunities yan, na magbabago ng inyong financial landscape. We have Eiffel Tower. Ayan. So, travel, no? Merong travel ang iba sa inyo dito. This could be travel plans. Maaari din naman na this is talagang travel na paalis na talaga kayo. Maaring ganon. So, that could be bound to European country, no? Maaring papunta kayo sa France. Maaring magbibisita talaga kayo ng Eiffel Tower. Maaring travel bisita or tour, maaring pasyal, 'di ba? Or maari din naman na may pupuntahan kayong business trip, maaring business trip 'yan, or maari din naman na that is a overseas job opportunity na pupuntahan ninyo dyan sa European country. Maari din naman na hindi European country, Yun din ang nakikita dito. Maaring sa ibang bansa, pero hindi din naman sa Europe. Maari din naman ganon ang sitwasyon. So, good luck ha, Leo, at mag-iingat kayo lagi. So, 9 of Spring, yan, never give up. No, never give up. Never give up sa kung ano man ang inyong pinagsisikapan, pinagtatrabahuan.
pinagkakabisihan, Leo. If you have a goal dito na talagang you're working on it now, no, wag kayong mapagod, no, wag kayong magsawa, wag kayong sumuko, no? Kasi isipin na lang ninyo na you've come this far, no? Ang lapit-lapit nyo na sa finish line kasi 9 of spring na tayo. Ang pinakadulo niyan is 10 of spring. So, kumbaga, one last push na lang ito, Leo. Kaya, ano na lang to, konting kembot na lang, nandun ka na, isang tumbling na lang, kumbaga, nandun ka na sa finish line. Kaya, kung medyo nakakaramdam kayo dito ng pagkapagod, pagkasawa, no, pagka-bored, no, Leo, labanan ninyo yan at mag-continue on kayo, magpursigi kayo dahil isang kembot na lang, nandun na kayo sa finish line. Sayang naman ng lahat-lahat na ginawa na ninyo para dito sa endeavor na to, para i-give up nyo lang, diba? So, continue on kasi maaaring this is just a test of faith, Leo. This could only be a test of faith. Kaya wag kayong bumigay, wag kayong magsawa. No, keep your hope and faith alive at umasa kayo na makakarating kayo doon. Isang push na lang ito. One last push na lang, Leo. Wag kayong mag-give up. Okay? Alalahanin ninyo na lahat naman tayo nakakaranas ng pagod. Lahat naman tayo nakakaranas ng mga life's hiccups. May mga humps and bumps tayo na pinagdadaanan sa buhay. Kaya maaring ito nararamdaman ninyo ngayon, maaring last challenge na lang yan sa journey ninyo ito. Kaya huwag kayong sumuko, okay? If you want, no, kung napagod kayo, step back a little, no? Magpahinga ka, mag-rejuvenate ka, mag-recharge ka, no? Get your strength back. Kumbaga, kung napapagod kayo, take a breather, but never give up. No, balikan mo kung ano yung ginawa mo. No, kung ano man yung pinagsisikapan mo, balikan mo after na makapag-recharge ka, after na makapagpahinga ka. No, because konting-konti na lang. Kumbaga, one step forward na lang ito, Leo, at magtatagumpay ka na. Okay? So, we have 10 of winter. Ayan. So, maaari talaga, no, na napagod ang iba sa inyo dito. Maaring meron talagang pagod ang nararamdaman ng iba sa inyo dito. But this is a new beginning energy. No, this is a new beginning energy. There is ending dito and there is a new beginning. So, ang maganda lang dito kasi kung ano man yung nagdulot sa inyo ng pagod dito, ng exhaustion, ng sama ng loob, na kasi maaaring meron ang iba sa inyo dito ang sitwasyon, maaaring sama ng loob, no, maaaring nasaktan kayo ng ibang tao in the past, no, nakaraan na to in the past. So maaaring i-give up nyo na yan, no? I-give up nyo na. Kasi, it doesn't serve your highest good anymore. Kung ano man yung nagpasakit ng inyong kalooban dito, kung ano man ang dahilan ng paghihirap ng kalooban ninyo dito, you are going to let that go because you know na hindi naman yan nakakatulong sa soul's evolution ninyo, sa soul's growth ninyo, sa pag-evolve ninyo to be a better person, diba? Yun ang marirealize ninyo, kaya you are going to let that go, no? Kung meron man lungkot dito, paano kayo na nararamdaman, you are letting that go, no? So definitely there's going to be an ending dito, no? There's going to be an ending. Maaari din na ang iba sa inyo dito, this is an end of your career path, pagtatapos ng proyekto, pagtatapos ng isang relationship, no? Maaari din ganun ang ganap dito. Because you know that whatever that is, no, it's no longer serving your highest good. Okay, it's no longer your highest good. Parang nararamdaman ninyo na it's about time na for you to move on from this because nararamdaman ninyo na wala nang magandang nangyayari para sa iyo, no, ang sitwasyon na to. So, maaaring nararamdaman na lang ninyo dito sa sama ng loob, disappointment, frustration, yun ang maaaring nararamdaman ng iba sa inyo dito sa sitwasyon na to. But this is already, matagal nyo na itong pinag-iisipan, matagal na nyo na itong pinagmuni-munihan, and now you're going to take action towards that. You are heading towards new beginning. So, maaaring isa ito sa mga pagbabagong mangyayari, no?
we have the sun energy, napakaganda, no? Ang swerte ninyo ngayon, we have the sun. This is the most beautiful, uplifting energy. At saka meron tayong prosperity and abundance, may change. Parang there is going to be a major overhaul sa buhay ninyo ngayon, Leo. So napakaganda kasi maswerte talaga kayo ngayon, no? This is a lot of new beginning energy dito. Maraming pagbabago, maraming pagtalikod sa mga kung ano man ang hindi na nakakatulong sa inyo, yan ang tatalikuran ninyo sa ngayon. And you are heading towards pagsisikap, no? Kung ano man ang pagsisikap ninyong ginagawa dito, yung pagtsatsaga ninyo, you're working towards achieving your goals dito, mararating at mararating ninyo yan. Because there is success dito. There is success. This is a time of successes, of celebration, prosperity, abundance, no? Positive changes. Napakaganda, no? Napakaganda ng mga pangyayari dito sa buhay ninyo. You are welcoming newness. You are welcoming freshness, no? Vibrancy sa mga sitwasyon ninyo sa buhay ninyo dito, Leo. So, good luck. And that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Sagittarius, Sun, Moon, Rising, Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Thank you sa inyong suporta. I truly appreciate it and God bless you all. Tignan po natin ang mga messages ninyo for November 13. Unahin natin yung mga trinkets ninyo. Anong mga paunang mensahe ninyo para dito sa trinkets? We have the tortoise. Ayan. So, ang approach ninyo ngayon sa mga gagawin ninyo, Sagittarius, slowly but surely, no? Slowly but surely talaga naniniguro kayo dito, no? Naniniguro kayo sa bawat galaw, sa bawat step na gagawin ninyo sa kung ano man ang endeavor ninyo dito, no? Or kung ano man ang pinagtatrabahuan, pinagsisikapan ninyo dito, no? Because you know na with caution, with careful planning, with careful handling of your situation, no? Mas mapapaganda ang takbo ng kung ano man ang gagawin ninyo dito, no? Mas magkakaroon kayo ng tagumpay, ng magandang sitwasyon dito kung pagpaplanuhan, pag-iingatan, careful handling, and you are not rushing, no? So, what else for Sag? We have dice. Ayan. So, this is good luck. So, napakaganda rin ito. Ang swerte ninyo sa ngayon, ano? Magiging maayos, maganda. Most likely talaga pagtatagumpayan ninyo kung ano man ang inyong pinagpaplanuhan gawin sa ngayon, Sag. Okay? So, we have G-Clef. Isa parang napakaganda because there is positive change, you know. May positive change na mangyayari dito sa buhay ninyo. Maaring kayo ang gagawa niyan talaga na mga pagbabagong yan. Or maaari din naman na there are external factors na mangyayari. May mga pagbabago sa inyong external world and maybe you will be directly affected din sa mga changes na yan. So, maaaring pagbabago yan sa trabaho, pagbabago sa sistema, pagbabago ng boss ninyo, manager, structure, no? So, maaaring mga ganon ang sitwasyon. This is also about new beginnings, no? New beginnings. At ang maganda dyan, ano? Kahit sa may mga transition na mangyayari dito, may mga pagbabago, na mangyayari, may mga bagong sitwasyon kayong sisimulan sa ngayon, no? With peace ka, with tranquility ka, no? Yung parang maganda ang reception mo doon sa mga pagbabagong ito. Maganda yung ganap, maganda yung pakiramdam mo dito, no? Yung parang may kapayapaan sa puso mo kahit may mga transition na nangyayari, no? What else for Sag? We have the sun energy. This is the most beautiful, no? Most vibrant, most uplifting energy sa buong tarot deck. Kaya napakaganda dito. Kung ano yung mga plano ninyo ang gawin sa ngayon, everything is going to fall into its right place. Kumbaga, lahat ng maaring plano ninyo will work out pretty much in your favor sa ngayon. So magiging maganda ang lahat. Kaya naman maghahati dito ng saya sa inyo. Joy, happiness, success, no, prosperity, abundance, no. Ito yung mga bagay, mga energy na dala sa inyo ng energy na to. So, napakaganda kasi magsasucceed kayo sa kung ano man ang sisimulan ninyo sa ngayon.
kung ano man yung mga pinagdadaanan ninyong, let's say for example, problema, challenging situation, may pagkakataon na din kayo na talikuran na ang mga yan, because there are opportunities na maaring dumating na magbubukas ng bagong pinto para sa inyo, na magkakaroon kayo ng mas magandang buhay, mas magandang pakiramdam, mas magandang sitwasyon, at yung mga problema na yan, masusolusyonan nyo na yan. Yung mga difficult situation na yan, magiging maganda na ang sitwasyon yan. Mahahanapan nyo na yan ng solusyon, So, what else for Sag? We have Princess of Spring. This is going to be, mas makakadagdag na magagandang ganap dito sa buhay ninyo, Kasi mabilisan ang galawan, Wala nang mga stagnation energy dito sa inyo, wala nang blockages. So, kung ano man ang mga pinagsisikapan ninyo dito, ano man ang mga goals ninyo, maaring na-pending ang iba dyan, maaring may mga ginagawa kayo dyan na talagang siguro bumagal ang takbo, pero ngayon, uusad ng muli ang lahat, Maari din na may mga opportunity din dito na dumating sa inyo, magkakaroon na din kayo ng magandang pagbabago sa ganap. Let's say for example, trabaho, career ninyo, negosyo. So maaring mga ganon, Meron ditong parating na energy dito sa inyo na talaga namang bibilis ang galawan ninyo at may mga opportunities na darating, at you know what, you are going to be very excited, optimistic about whatever that is, Talagang magiging passionate kayo about that new opportunities, at talaga namang magsisimula na kayong gawin or magsisimula na kayong mag-take action towards whatever that opportunity is, agad-agad, yung parang ganun. So, what else for Sag? We have 9 of Autumn. Napakaganda. This is success, This is financial success na makukuha ninyo dito. So, there is going to be financial comfort, Magkakaroon na din kayo finally ng financial freedom and financial comfort dito. Ito yung bunga na ng inyong pinagsikapan, Ito na yung fruit of your labor. Kumbaga, makukuha nyo na yan, mararanasan nyo na yan, mai-enjoy nyo yan sa ngayon, Maaari din na may pagkakataon kayo dito na mayroong umusbong na bagong idea dito na talaga namang igagrab ninyong opportunity, na kahit ano man ang dumating, gagamitin nyo agad, i-roll out nyo agad yung bagong idea na yan. You're going to be very excited about idea na patungo yan sa maaring pagnenegosyo or pag-expand ng inyong negosyo, or maaring bagong source of income yan, business siguro. Ang na-pick up ko, home-based business, Maaring magkakaroon ng idea ang iba sa inyo dyan at susuguban nyo agad yan, So, good luck, Sagittarius, habang yung good luck din, ay talaga nasa inyong horizon. So, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.